Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin sa video episode na to, ang tinatawag nilang winning line. Kasi napansin ko to, every time na may magcha-champion, ang tanong anong bloodline, ang tanong sinong may-ari. So, ganun lagi kadalasan. So, parang sa akin, isang parte lang yun. Isang parte lang ang breeding. May another part that gives contribution para sa pagpapanalo ng manok. So, sa ikakapanalo ng manok, sa pagkakaroon ng winning line, I think, para sa akin, opinion ko lang naman to, tatlong factor yan. Tatlong factor yan. Una, winning line or winning bloodline, winning combination ng lahi. So, ang credit niyan nasa breeder. Ang credit nasa breeder. Pangalawa is winning system. Winning system. So, magtataka kayo, bakit winning system? So, eto, magkwentuhan muna tayo saglit. Kung mapapansin nyo, pag may isang beginner, may isang baguhan na nag-champion, sabi nyo, baguhan lang yun, nag-champion ka agad, nanalo ka agad. So, yun ang perception ng masa. Pero kung titingnan nyo, ang isang breeder na yun, ilang taon na rin siya nagmamanok. Ilang taon na rin siya nagmamanok. So, ngayon lang natin napansin kasi nakapanalo ng malaking titulo. So, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Matagal niyang binuo ang manok na ginamit niya para magkaroon siya ng winning line, and then matagal niyang binuo yung winning system niya. And pangatlo, matagal siyang nakabuo ng winning team. So, ang pag-champion, ang pagpapanalo ng manok sa mga malalaking labanan, malaki o maliit man, para sa akin, tatlong parte yan. Winning line ng manok, winning system, and winning team to execute the system. So, kadalasan kasi, napupunta lang sa manok ang credit. Pero, actually, equally important yung tamang sistema. So, unang-una, sistema sa paghahanda, sistema sa pointing, at sistema ng pagpipili ng mananari. So, para sa akin, yun ang proper system yun ang proper winning system. And then, ang pag-select naman ng winning team, ng winning team. So, isa sa pinakamahirap kasi pagsasama-samahin mo ang talento, pagsasama-samahin mo ang industriya ng mga tao. So, mula sa breeding, so bubuo ka ng team na marunong mag-alaga ng sisiw. Bubuo ka ng team na pag naka-cord na, marunong ng feeding, marunong magtansya kung magkano ang ipapakain, kung ilang grams ang ipapakain, kung kailangan mong dagdagan ng protina ang isang manok o hindi. So, kumbaga, that's one of the most difficult part. That's one of the most difficult part dito sa atin. So, bukod doon sa, syempre, naka-cord na manok, may sistema rin yan, sistema ng pagpalong, anong edad mo dapat palungan, sistema ng pagprikon, ano ba ang mga ipiprikon mo, sistema ng selection, ano ba ang mga pipiliin mo, yung medium ba, yung matangkad ba, yung may hash bloodline ba. So, kumbaga, that's a whole new entire system. That's a whole new entire system. So, sa conditioning, sa pointing, sabi nila yung mga roundheads, wala akong experience, medyo bulto, hindi sila pwedeng gutumin. Yung mga sweaters naman, kailangan gutumin. So, it all boils down the system. Kasi tingnan nyo, may mga kilala tayo ng mga idol natin na cockers lang naman, hindi naman breeders. So, kung cockers lang sila, hindi sila breeders, bakit consistent silang manalo? Bakit consistent silang manalo? Iba-iba namang bloodline ang hawak nila, di ba? So, ibig lang sabihin nun, they have built their winning system. They have built their winning system. They have built their winning team to execute the system.
not just the bloodline itself. Kasi yung winning line kinukuha, say for instance, kung ako, and ito, applicable naman to, I think ginagawa naman ito ng mga magagaling na hackers, na consistent umiscore sa gitnaan. So, syempre, may mga talent sila nag-i-scout ng mga breeders na maayos magmanok. Namimili sila, bibili sila ng mga manok. So, pag napili nila, ipapasok nila sa sistema nila. So, once na ipasok sa sistema nila, naglalaban sila, makikita mo, minsan umi-score, minsan hindi. Pero makikita mo, consistent ang scoreboard nila kadalasan. And eto, minsan, kahit gaano consistent, may season na masama. So, may dahilan yun. Para sa akin, it's not losing or winning season. So, yung losing season mo may problema. Minsan, tinamaan ng sakit ang farm. Minsan, nagpalit ng mga tao. So, hindi ma-execute ang system, hindi alam ang system. Minsan, nagpalit ng source ng manok, ibang breeder ang kinuhanan, hindi kabisado ng tao yung mga manok na yon, so hindi magandang score. So maraming dahilan, but kung isa-summarize mo, yung tatlo lang na nabanggit ko ang isa sa mga pinaka-importante dito sa larangan na to. So ang problema lang, it takes time, it takes a while to develop. So from breeding, bubuhuin mo siya from scratch. So from breeding itself, para makadevelop ka ng winning line, nang una, first year, susubukan ng ibang kombinasyon. And hindi mo naman masasabing winning line yon. Kung 4 lang ang napalabas mo, ang 4 panalo. Hindi mo masasabi kasi masyadong, para sa akin, masyadong mababa yung percentage of testing. Masyadong mababa. So, kailangan, para masabi mong winning line talaga, matest mo sila ng at least marami sa isang batch. So, at least 2 years, 3 years mo sila matesting yung consistency at makilala mo sila. Kasi katulad ngayon, this season, nagtry ako mag-breed. Isang breeding pen lang. 6 na babae ng lemon, isang lalaki ng blue face. Isang pen lang, tinry ko. Nakapaglaban ako. 13 magkakapatid, lahat panalo. Lahat panalo sa unang laban. So, nagto 2 times winner ng iba. Nagagamit ko ng paulit-ulit. So, masasabi ko bang winning line yon? At this stage, I can say yes. Pero, nag-breed ulit ako ng maraming breeding pen, 10 breeding pen ang ginawa ko ngayong season, just to learn more about them, to know more about them. Para next year, I will full blast breeding and testing them sa gitna ang labanan. So, kumbaga, it will take time to develop and it will take a deeper analysis and wider margin of testing, wider number of testing para talagang masabi mong winning line or winning combination ang mga manok mo. So bukod doon, yung pagiging winning line ng manok mo, kailangan ibangga mo or i-match mo sa winning system. Kasi pag hindi tumugma ang winning line mo sa winning system, wala rin. So, madaling sirain ang manok. Pag magkamali ka sa pointing, magkamali ka sa estimate ng moisture, magkamali ka sa feeding, magkamali ka sa biyahe, magkamali ka sa aircon, so apektado ka agad. Now, kung hindi mo pa naaayos ang winning system mo, kahit winning line ng manok mo, hindi mo rin makuha ang result. Kailangan magtugma ang dalawa. Para makuha ang result mo. And then, yun nga, yung pangatlo, you must have that winning team to execute the system. So, kailangan magsama-sama yung tatlo na yan. So, panghuli na lang na factor yung swerte. So, para sa akin, yun ang susi na madaling sabihin pero mahirap gawin. Yung tatlong factor na yun. Kasi, time is of essence. Kasi sa manok na lang, sa stag na lang, it will take 1 year to produce the said winning line. And, para naman matesting mo yung system mo, it will take many times na maglalaban ka para makita mo na stable na ang system mo, na talagang working ang system mo based doon sa winning line na mga manok mo. So, lahat naman. So, na-observe ko yung mga big time na mga idol na kakilala natin, the same ang umiiral na
prinsipyo, no? The same ang umiiral na prinsipyo. So, sabi ko nga kanina, sa early stage nitong video natin, na magugulat ka na lang, may mga newbies na nagsusurface na bigla na lang nananalo, pero behind, ilang taon na pala siya nagbe-breed, ilang taon niyang tinetesting kung paano makaproduce ng winning line, and posibleng na-produce na niya. It will take time again para makapag-develop ng winning system na angkop doon sa winning line niya. And along the way, bumubuo pa siya ng team para ma-execute yung winning system na yon. Eh kung every year papalit-palit ng tao, it's really difficult. It's really difficult to build or to perfect the 3 elements para manalo. So talagang, kumbaga, ang pinakamahirap sa lahat, it is because there is human factor. Eh kung machine elements lang to, kung algorithm lang to, kung numbers lang to, kung programmable lang to sa computer, it will be easy as eating cake. Pero hindi eh. May human factors, and humans are prone to errors. Humans are prone to mistakes. And dahil sa complication na to, it becomes more exciting and more difficult. Kaya ang sports natin na to, tumatagal ng husto. We are each fighting each other towards the top. This makes it exciting as compared doon sa kung ang element na to is na-discovery ng hindi na kailangan ng tao, lahat machineries, everything becomes programmable. So dito, let's enjoy this and let's develop our winning line, let's develop our winning system, let's develop our winning team. Ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita ulit tayo. Master Marcos ulit ito ng Logi CCU Academy.